Hi guys! Today, ang itatry kong foundation is itong Etude House Double Lasting Foundation. It has SPF 34, PA++, 30 grams. From what I've heard, dupe daw to ng Estee Lauder. So, let's see. Medyo nahirapan akong hanapin kung magkano yung presyo niya, pero 1,078 pesos daw. So, mahal ka! Etude House. Pero kung maganda naman, why not? Chalk not. Long-lasting foundation provides perfect cover and thin fitting feel. Gently shake the bottle up and down. Ay, kailangan fingertips. Paano kung ayaw ko fingertips? Okay, let's try na lang. Fingertips at saka sponge. Laway ko. So, ito yung itsura niya, guys. Ayan. Ang shade na nakuha ko is sand and I believe 5 yung shades na available. Oh, ay sobrang liquidy. At saka ang puti. Bakit sand? Maputi. Walang nakalagay sa bottle ko anong shade nito. Ayan, nakalagay sa box sand yung shade. Okay, bahala na si Batman. Tingnan natin. Tingnan niyo itsura, oh. Ayan siya. Sobrang watery niya. So, oh my gosh. Ay, Diyos mio. Amoy cushion. Ganito yung amoy ng Laneige na cushion. Parang ang puti nito sa akin. Pero, ay, ang bilis niya mag-set. Alam niyo, ayoko talaga ng fingertips. Gagamit tayo ng beauty blender. Try natin beauty blender kasi nahihirapan ako sa fingertips. Tsaka ayoko talaga nang ina-apply yung foundation, BB cream, or kahit ano. Gamit fingertips. Parang messy. Okay. Half side of my face lang muna, ha. Para ma-compare natin yung coverage niya at saka para makita niyo kung gaano siya kaputi. Matte na matte talaga siya, guys. Ayan ang itsura on my face. Kailangan ko lagyan yung leeg ko. So, maglalagay ako isa pang pump. So, maglalagay na ako sa buong neck ko. 1 layer lang yung nilagay ko and ito yung half side of my face na merong Etude House na double lasting. As you can see, even out yung skin tone ko. Pero yung coverage niya, hindi siya ka-match ng Estee Lauder. Para sa akin, ang layo. Kasi, nakikita ko pa yung blemishes ko eh. Light coverage lang to. Pero matte siya. Yun lang. Yung sand na shade, maputi sa akin. Walang feeling na malagkit. I-apply ko na siya on the rest of my face. Try natin yung fingertips ulit, ha. Baka may difference sa coverage. Pag-apply mong ganyan, nakaka-overwhelm kasi, oh my goodness, sobrang puti. Matipid tong foundation na to kasi isang pump lang yung nilagay ko kanina. You know what? Okay. Ayan. Mas maganda yung coverage niya kapag fingertips yung ginamit. Yun. Dahil sponge yung ginamit ko kanina, light coverage lang siya. So, kung gusto nyo talaga ng maganda yung coverage, kailangan fingertips yung gagamitin. So, let's apply this one. Wag tayo, nagmamagaling kasi ako eh. Talagang ginamit ko beauty blender. So, I will add another layer para mag-match yung coverage ng dalawang side ng face ko. Ito yung second sa pinaka-darkest, pero ang puti niya. Ang pinaka-dark is tan, tama ba? Fair yung pinaka-maputi, vanilla, beige, sand, and tan. So, second to the darkest. And maputi pa rin siya sa akin. Kung gusto niyo talaga ng coverage, fingertips yung gagamitin dapat. Kung gusto niyo ng natural, light coverage, gumamit kayo ng sponge. Wala naman ako nafe-feel na malagkit. Although, yung feeling niya, alam kong naka-foundation ako. Hindi siya ganun ka-lightweight. Mag-a-apply ako ng powder. I will apply itong Nichido Final Powder ko to set. Hindi ako magbe-bake. Set lang natin. Kung hindi naman oily yung skin nyo, okay lang kahit hindi na kayo mag-set ng powder kasi matte siya. Pero wala akong tiwala sa aking oily skin. So, ayan. Tatapusin ko lang muna yung aking makeup and I will be back. Sobrang matte niyang tingnan. Kailangan ko maglagay ng mist sa aking face. Ayan, sana medyo makatulong to. Ang kapal niya. Siguro, ang dami kong nilagay. Lagi na lang ang dami kong nilalagay sa face ko. Usually kasi kung saan ako sanay, 'di ba? Pero etong sa Etude House, guys, kailangan konti lang yung ilalagay nyo. Lalo na kapag fingertips lang yung gagamitin nyo kasi maganda talaga yung coverage niya. So, a little goes a long way. Lagi nyo yung naririnig yan. A little goes a long way. Yun kung fingertips yung gagamitin nyo, ha? Tsaka kung gusto nyo talaga ng pack na coverage, ito talagang plakado yung aking foundation ngayon. Foundation day talaga tayo ngayon. Tingnan natin siya.
sa flash. Asan yung camera? Oh, shoot. Nasa baba. Ay, ba't walang flash? Alam nyo, okay lang siya sa flash. And ngayon parang nagugustuhan ko na kasi ano ang ganda ng coverage Pag tumatagal, lalo siyang umu-okay. Alam nyo guys, kaya minsan pag namumula yung mata ko, pag matagal na akong naka-expose sa ilaw, sensitive yung mata ko sa sobrang liwanag. Kaya ako nagsasalamin. Yung salamin ko, alam nyo ba, nagkwento na ako, 'di ba? Yung salamin ko, I got this from Perez Optical sa Robinsons, Manila. Ayan, kaya ako nagsasalamin hindi dahil malabo yung mata ko, kundi sensitive yung mata ko sa ilaw. May pagka-vampira ako So, kaya ako to sinusuot para ma-protect. Nakikita niyo yung blue? Yan, parang UV protector. Nakalimutan ko na naman kung anong tawag, pero ayan, kaya ako nagsasalamin kasi dahil dyan. Yun yung reason kung bakit namumula madalas yung mata ko, ha? Hindi ako addict. It's now 11:27 a.m. So, babalik ako mamaya, guys. Right now, masaya ako dito sa itsura ng aking foundation. Kanina, puting-puti ako. Pero tingnan natin, mukhang nagto-tone down naman siya. So, I'll be back later. Ay, ang pangit. Kanina pa kasi ako nakasalamin, kaya ganyan ko na nga lang. 3:35 p.m. Ito na yung itsura ko. Wala pang sinabi yan yung shine sa face ko. Ito yung shine na Kerry Bells pa. Shine na... Wait lang anak, wait lang. Ito yung shine na okay pa, yung Kerry pa. Hindi pa siya kailangan i-blot. Pero, dahil nakasalamin ako kanina pa, ayan. Pero feeling ko hindi ko pa kailangang mag-blot. Okay pa yan para sa akin. Tolerable pa yung shine na yan. So, hindi pa ako magbablot. So far, so good. I'm loving it. Nag-tone down siya kasi kanina kala ko puti-puti. Pero ang ganda niya. Actually, nakaka-radiant ng face. Parang nakaka-blooming, ganun. Okay, so babalik ako mamaya for another update. Sa totoo lang, kaka-update ko pa lang. Pero, tingnan nyo. Para siyang nalulusaw. Let's zoom this. What's happening? Pag malayo, ang ganda. Pero pag tinignan mo ng malapitan, ayan na yung itsura, Para siyang humihiwalay sa balat ko. Pero pag malayo, ang ganda-ganda niya. Kailangan lang siguro nito magandang primer sa ilalim. It's now 9:20 p.m. Okay sana siya Maganda yung coverage and all. Pero, for some reason, umaangat siya sa skin ko. Tapos ngayon, kitang-kita ko na yung pores ko. You wanna see? Ito. 6 na oras, uncontrollable na yung oil sa face ko. Talagang blot na ako ng blot. Pero yung first 6 hours niya, very good talaga siya. Umubulong ako guys kasi tulog na sila Pero ayun nga, may potential tong foundation na to. Kailangan lang ng setting spray na maganda and primer para mas maganda yung kapit niya sa skin. Kasi pansin ko kanina, nung nagsimula na akong mag-oil up, parang umaangat na yung foundation. Parang nahuhulas na siya. So, tapos mapapansin nyo kapag yung areas na tinanggalan ng oil, yung areas na na-blot ko, parang wala na siyang foundation. So, nabubura siya. Hindi siya ganun kakapit sa skin. Siguro yung sa method lang ng application ko. Dahil fingertips yung ginamit ko, hindi siya masyadong nag-settle sa skin. Mas okay yata kapag ginamitan siya ng sponge para kahit paano manipis siya. Oil control, okay siya for 6 hours. Tapos, beyond that, nako, blotting galore na. Pero maganda yung itsura niya, guys. Up close, dun lang siya talagang makikita mo ang pangit, parang cakey, na humihiwalay siya sa skin. Pero pag malayuan, ay, pak, ang ganda-ganda ng itsura niya. So, I will use this again and hahanapan ko siya ng magandang primer and magandang setting spray. Yung shade niya, although nung umpisa parang ang puti-puti, nagto-tone down naman siya, guys. Maganda pa rin siya para sa akin kasi hindi nag-iba yung kulay sa face ko. Maganda siya sa photo. Kahit na meron siyang SPF 34, okay siya. So, overall, I liked it. Kung na-try nyo na to, comment kayo sa baba kung ano experience nyo sa kanya and ano yung ginawa nyo para mas
lalo siyang mapaganda para ma-counteract yung mga na-experience ko ngayon. If ever ginagamit nyo siya or favorite nyo siya or what, kung nahanap nyo yung right way para i-apply siya, comment kayo sa baba ha. Gusto kong malaman yung suggestions nyo, yung tips nyo, ganyan. Thank you so much for watching. See you again on my next video. Don't forget to subscribe and give this video a thumbs up kung nakatulong ha. Bye guys! Thanks for watching!